amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Ibinunyag ni DILG Secretary John Vic Remulla na may natanggap silang fillers o pahiwatig mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na nais makipag-dialogue sa pamahalaan, partikular sa Ombudsman. Ayon kay Remulla, ipinadaan ni Zaldico ang pahiwatig na dialogue sa pamamagitan ng ilang kaibigang pari. Ngunit ang impormasyon ay hindi pa beripikado. Nilinaw ni Secretary John Vic na ang fillers ay hindi exactly nasusuko, kundi gusto niyang magkaroon ng komunikasyon o makakonek sa Ombudsman. Si dating Congressman Zaldico ang dating chairman ng House Appropriations Committee, ang pangunahing personalidad na kabilang sa iniimbestigahan kaugnay sa maanumalyang infrastructure insertions. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. At maitim ang balat, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta po ang ating mga lolo at lola dyan? Mga nanay at tatay dyan? Ayos ba kayo? O yung binanggit natin kung batyero kanina tungkol sa SSS, sabi nga nitong si Heidi, ang natatanggap pala ng aking nanay buwan-buwan ay 4,040.
440. 4,040. Napakaliit po nun kung tutuusin dahil sa hindi kasi ganun karami ang naihulog ng aking tatay nung siya nabubuhay pa. Gawa nung nagkaroon ng yung bang kung kailan lang ata naisipan ng employer na maghulog. Saka lang naghulog. Tsaka nung araw yata talaga ganun lang ang ganun lang ang hulog. Tapos yung ding pension ay mababa pa. Mababa. Pero imaginein mo kung batsero ngayon, kung ikaw ay nagsikhay. Tulad natin, required kasi tayo na magkaroon ng SSS. Kapag ka nag-umpisa ka na magtrabaho, hanggang sa magretiro ka, say 60 years old o 65 years old, katakot-takot na ang naging hulog mo, mas malaki yung magiging pension mo. Pero kinukuha, sabi ko nga kay nanay, napakalaking bagay po ng SSS. Ito, mga taga-SSS, ganito nyo dapat ikuwento to. Yung nakolekta ni nanay, mula nung pumanaw si tatay, na kahit nga ba magkano lang yan, pag tinotal mo, as in labis kung ikukumpara sa inihulog, sa inihulog ni tatay nung siya nabubuhay pa. Kaya yung maaring ngayon, sabi, hindi ko naman papakinabangan. Isipin nyo, yung nanay ko pinakikinabangan niya kahit pambili lang ng maintenance medicine. biruin Yung naihulog nung aking ama nung araw pa. Kaya yung mga ayaw pansinin tong Social Security. Nako. Pansinin ninyo. Pansinin nyo kahit na voluntary contribution lang. Ayan, yung voluntary. Meron ganyan. Ituloy po ninyo yan. Gawin po ninyo yan. Napakalaking bagay. Yung iba nga kung batsero, ang ginagawa pa, tinatanong, magkano ba ang pinakamalaking pwede kong ihulog yan? Yun, talaga. Yung maximum hulog para yung maximum benefits din ang makuha mo. Tama. Kaya si Parcon, ngayon, wala ba siya SSS? Masayang-masaya at January pa lang, fully paid na siya hanggang December. Grabe. Iba talaga tong si Parcon. Ngayon! Si John sabi ni John, ngayon! Kaya ako para akong nakapension. Pensionado Parang mga pensionado kayo, ha? Sana po ay pahalagahan natin yan. Ganon din sana ang gawin ng ating mga kababayan. Huwag kayong manghinayang doon sa hulog-hulog na yan dahil pakikinabangan talaga. Yun kung batsero, pension ang pinag-uusapan natin. Paano kung ikaw ay madisgrasya habang ikaw ay nagtatrabaho at ikaw ay aktibong miyembro ng SSS? Yung iba kasi sasabihin, hindi ko naman pakikinabangan yan. Ayan, pag nabaldado ka, pakikinabangan mo yan. Halimbawa, si Ating Irma, meron po siyang disability benefits. Ayan, nung araw, ang tawag doon partial disability benefits. Ayan. Tapos, nung hindi na talaga siya nakapagtrabaho, yung full benefits ng disability, natatanggap niya. Magkano ba natatanggap ni Ateng? Kung si nanay 4-2. Tingnan ko nga. Kasi ako ang nakakuha sa ni Ating yung bang mga taga SSS hindi nyo kami binabayaran, wala kayong bayad dito sa amin pero ito tinutulungan namin kayo. Libre to. Libre. Ano ba masama kung libre? Dahil ito'y mainam ho talaga para sa mga kababayan natin. Ito 4.9. Aba, mas mataas pala yung kay Ateng. Kaya ang daming dumidikit kay Ateng Big shot pala si Ateng. Big shot to si Ateng At saka ulitin natin, may 13th month pay din yan. Aba, mo na yan. Pagka nag-increase ng pension, say 5%, 10%. Increase din yan. May increase din. Kaya walang bayad, ipinopromote po namin na lahat po tayo ay dapat merong social security. Ayan. Napaka-importante, wag po tayo manghinayang dyan. Yung mga government workers naman, GSIS. Pati PhilHealth yan. PhilHealth. Ngayon, maaaring hindi nyo napapakinabangan pero nakakatulong naman tayo sa iba. Yung ibang hindi naguhulog, nakakakolekta sa PhilHealth. Pero tayo naman, malalakas naman ang katawan natin. Naguhulog tayo, yung mga employer natin. May counterpart yan Pagka-employer, wag natin panghihinayangan. In the long run, tayo din ang makikinabang sa mga hulog na iyan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin, Lakyam Go Chaphun, 6:50 ng umaga.
Kinikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal.
dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Perna sa 2x2 sa DZRH. Na-miss natin ito. Nung kausap natin siya dati, General Nicolas Torre III siya. Ngayon, may manager na. May nadugtungan. General Manager. General Manager. Dapat dikitan ito. General na, manager pa. Si MMDA General Manager Nicolas Torre III, GM. Magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Naku. Ay, naputol yata. Naputol, balikan natin. Sabi siguro ni GM, ako nakapanguhuli ako, nakapag-responde ko in 3 to 5 minutes. Kayo 9 minutes na, hindi pa ako pinapasok. Naputol tuloy. Tatawag uli kami, GM. Tatawag po kami. GM. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Okay, dito na si GM. GM Nicolas Torre III. Sir, magandang morning. Si Katunyi po at saka si Ka Jerry. Good morning, Katunyi and Ka Jerry. Good morning po, GM. Opo, GM, kayo pala naaprubahan na pala ang inyong optional retirement. Kailan po ang turnover official? Pupunta po ba kayo? Katunyi, ikaw ko muna, no? I-hold ko muna ang mga comments ko regarding that matter. Kasi wala pang final dyan eh. Dahil una ko hindi ako na-apply ng optional retirement. May order lang na lumabas. I-clear ko pa yan in the next few days sa ibang mga
concerned agencies, concerned officers. Ganun po. Hindi kayo nag-apply, General? Hindi ako nag-apply. Wala akong pinirmahan. Oo. That's news to us, General. Kasi ang lumabas na balita, ang pagkaintindi namin, kahapon yan. you applied and your application was approved. Kaya magkakaroon. Kaya wala tayo. Pero Wala akong pinirmahan na. pero pwede ba kayong humawak ng position na tulad nito, GM ng MMDA, kahit na kayo ay nasa active service pa? Nasa option ng presidente yan eh. Kasi hindi naman ito ang first time na may mga opisyal ng PNP na nagtrabaho sa iba-ibang mga ahensya. Hindi yan first time. Actually, lately nga, mayroon pa ngang for so long nasa Bureau of Immigration, nasa ibang mga areas. So ang ating stand dyan ay option ng presidente yan. Kasi pwede secondment yan eh. Nasa presidente yan. Pwede kanyang i-retire, pwede kanyang sabihin na diyan ka sa trabaho ito, pero ang mother agency mo ay ang PNP. Walang final dyan, wala akong narinig na guidance dyan na definitive. Ang sigurado lang, meron ako natanggap na appointment from the President, appointing me as General Manager of MMDA. Opo. Pero meron ba kayong intensyon na para maka-move on na ang lahat ay mag-file na rin for retirement finally? Ako, madali sa akin yan eh. Walang problema yan eh. Kasi hindi naman, whether I like it or not, 56 years old, next year I have to retire from the service. Compulsory na rin yan. Kaya kung mapaagay ng 1 year, wala namang problema. It is all up at the direction of the President. Ang concern ko lang dyan, isang concern lang dyan, na real concern, gusto ko maklear na lahat ng mga harassment cases laban sa akin. Dahil nga, sa harassment cases ko rin, hindi rin ako eligible sa retirement benefits. Talagang ayun na nga. Mga retirement benefits ko. Even if I retire today, hindi ko rin makukuha yan dahil ang daming harassment cases. Alam niyo naman kung saan galing ang mga cases na yan. Yun nga, kapag optional, tapos dapat optional retirement pero with full benefits, General, ano? Sana. Especially yung clearance sa lahat ng mga harassment cases. Kasi wala naman akong nakapending ngayon na dala ng personal kong aksyon, kundi lahat ng aking mga pending cases ay dala ng official actions. Official actions. Nakakampu yun no? Parang, saka po, General, ang understanding din natin, kapag ka ikaw ay magre-retire o sino mang government official, hihingi ka ng clearance sa para makakuha ka ng benepisyo. Pagka wala yun, walang benepisyo. Lahat ay mape-permission. Pending. Oo. So yun po ang sabihin na nating top consideration nyo, Chief. Yes po. Totoo po. Opo. Siyempre, kanyan para sa pamilya din yan no? Okay. Nakita niyo ba yung report ng TomTom Traffic Index 2025 TomTom Traffic Index? Ang mas mataas pa Davao. Worst traffic daw po sa buong mundo ay kasama ang Davao City sa Pilipinas at pangalawa ay Manila. Ano kaya ito? Manila o Metro Manila? Metro Manila siguro. Pero Davao City ang number 1. Hindi ba nakakagulat ito, General? Na-assign naman kayo doon, di ba? No comment muna tayo sa Davao at ayan na naman kayo ayan ka na naman malayo pa. Dalawa talaga matawanan nyo kung pagkatapos yun talaga. Pero Metro Manila na lang. Sige, Metro Manila na lang. Okay, pero 1-2 pa din. Davao ang worst traffic sa Pilipinas. Number 2, Metro Manila. Kayo po ba sa GM, meron ba kayong naiisip na yung immediate na lang kasi yung long term hindi naman kayo pang matagalan. Yung immediate, ano ba pwede natin gawin para naman maibsan ang traffic natin dito sa Metro Manila?
Sabi ko nga, mas magandang tanongin nyo lang, suntukan na lang, out of boxing na lang kaysa sa solusyon ng traffic at mukhang wala kasing nakikita kaagad na po pwede. Well, seriously, today, may nakaset akong meeting sa UP National Center for Transportation Studies. We are harnessing the brightest minds, best minds in the country today para mahanapan natin ng solusyon itong problema natin ito sa traffic na napansin na naman ng TomTom. Ngayon, kasi you have to realize na ang traffic ay hindi lang yan enforcement, hulihan at impoundan, hindi yan. Nagsisimula ang lahat ng yan sa traffic engineering. Traffic engineering talaga yan. Tatlo yan. The engineering, education, enforcement. Ngayon, ang engineering nagsisimula sa tamang environmental scan. Kasama na dyan yung data ng TomTom na sinasabi nila na ganito karami ang kalsada na, ganito karami ang ating mga sasakyan, ganito kahaba ang kalsada, ang carrying capacity, ganito. So, because of those data, dapat makapag-design tayo ng tamang traffic engineering. Kaya, main artery natin, EDSA, C5, tinitingnan na kaagad natin. May mga, upapansin nyo, yung northbound lane dyan sa EDSA, sa harap ng SM Mega Mall, may lumalabas yan ng mga, may labasan yan after ng Julio Vargas, may labasan yung Bank Road, yung maliit na kalsada. May ginawa na tayong magandang mga konting tweak yan. Ang specific natin ang barrier ng bus lane in such a way na pagka lampas ng ating mga kababayan sa pinaka-bus stop sa carousel dyan, pwede na silang kumaliwa papasok sa bus lane para sila after 100 meters makakaliwa na sa rampa na papuntang Green Hills. At yan ay medyo maganda ang review ng ating mga kababayan dyan. Lalo na pag dinagdagan na natin ng mga signages yan in such a way na malaman na kaagad nila. Dahil yung palabas ng Bank Road naman, galing sa loob ng SM Mega Mall, medyo tabingi ang anggulo ng kalsada. Kaya ginagawa natin, sinishape natin using barriers in such a way na pag labas nila sa entrada na yun, nakatutok na sila sa northbound lane ng EDSA. Mabawas-bawasan kasi dati nakakaharang dalawa kaagad na lane ang dalawang lane na agad nilang na-ocupa. So sa ngayon, isa na lang. So medyo bilis-bilis yan. So may mga other sa ganyan, may examine natin araw-araw naman. Nakikita natin sa ating metro-based monitoring, mga CCTV natin dyan, hinahanapan namin ng solusyon. Yung pong GM, yung pong mga side streets, yung tinatawag na mabuhay lanes, sobrang importante po siya. Kaya lang, alam naman natin yung napaka-inconsistent na siguro pag-implement ng batas, no pati mga barangay, yung mga no parking, yung bawal. Baka kayo, nandiyan na kayo, baka pwedeng matutukan ng husto po yan na GM. Yes po, ayan ang ating kino-coordinate palagi sa local government units. Isa-isa, iniikot ko na ang mga Metro Manila mayors para ma-discuss sa kanila ang mga specific concerns gaya niyan. Kaya lang, yung nagpapapark, mga barangay officials din. Nakiklear pag dumaan ng MMDA. Mga mayors. Pag alis ng MMDA, balik din. Kaya tayo nag-coordinate sa mga Metro Manila mayors. Yan ang kailangan natin ng cooperation ng ating mga kababayan. Hindi pwede yung bad-aid solution tapos magpapalusot lang tayo pagkatapos we expect na wala nang kasunod na follow-up. Hindi po pwede meron. Saka yung isa pa, meron po kayong parang command center dyan sa MMDA na napuntahan namin ni Kumbachero minsan. Napakaganda ng mga camera dyan, GM. Napakaganda, napakaliwanag. Hindi lang para sa traffic, pati na rin sa basura, pati sa anti-basura operation, pati din sa mga anti-crime operation. Paano ba natin talaga wala bang audio yun? Walang audio, GM? May mga cameras na may mga audio. May mga cameras naman na may mga cameras na walang audio. May mga cameras na may audio. Sandali ha. Meron na akong naging general manager lang. Nadagdagan ng M. Yung Gen. May mga fans. Interview muna ako, sir. Tapos ko lang. Ay, gusto ka ba? May fans kayo dyan, Dito ako sa isang multitasking tayo ngayon. Meron kaming
meron kaming clean up dito sa Estero. Yan, kasama ito sa trabaho ng MMDA. Nasalubong ko sa mayor, kaya sabi ko sa kanya, sir, mag-interview muna ako. Sino po ba yung mayor na yun, sir? Andito si Valenzuela Mayor. Si Mayor West Gatchalian. Mayor West Gatchalian. Hindi na namin kayo abalahin. Gusto lang kasi naming makita na meron talagang mga gamit ang gobyerno na maaaring maging instrumento sa pagpapaluwag ng traffic at iba mga problema. Pero last na lang, ito po sobrang importante nito. 'Di ba, ang dami nating sasakyan, ang dami ng talagang hindi na kasya ang kalsada sa dami ng sasakyan. Matagal na po nating naririnig to, GM. Huwag payagang makabili ng sasakyan ang wala namang garahe. Ano ba stand nyo doon? Well, yan ay isa sa mga kinoconsider, pero wala pa naman on the table. Kaya nga sabi natin, ang mga programa natin, binabalanse naman natin sa maging makatao at maging katanggap-tanggap sa ating mga kababayan. Ang gusto ko na lang i-flex, no? Dahil nga ang ating mga daan ay mga masisikip na. Kailangan natin talagang lagi itong mabilis ang daloy at tama at walang nag-i-impede. So, ang pinaka-common dyan na nag-i-impede ay ang banggaan. So, dahil sa banggaan, gusto natin na within 5 minutes marespondihan natin and 10 minutes makiklear na natin. Ang gagawin namin yan is that pag may banggaan, ang 5 minutes darating ang ating constable, tapos i-review na sa command center, sa sinasabi nyo kanina, i-extract na ang clip ng banggaan at ipadala na sa kanila, sabihin na sa mga parties concerned, tumabi na sila, kasi ang video clip naman ay nandyan maging reference na kanilang discussion. 5 minutes? 5 minutes, sir? 5 minutes response at saka 10 minutes clearing. 5 minutes response, 10 minutes. Parang Quezon City Police lang, ha? Naalala niyo pa yung 3 minutes response time niyo. GM, hindi na namin kayo abalahin. Meron pala kayong estero clearing dyan. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. Salamat po. Thank you, sir. Flex, sir. Last na flex. Kontak lang sa MMDA Metro Base 136 kung ano mang pangangailangan sa tulong na maibigay ng MMDA. Maraming salamat, sir. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po. Nakakagulat yun, ha? Yung hindi pa rin pala siya nag-retiro. Hindi pa pala. Ayun, may ano pala, meron pala siyang issue pala siya sa retirement, sa benefits. Benefits, benefits. Para makuha yung full benefits, kailangan clear siya sa lahat ng Hindi, pero ang atin naman kumbatsero, para hindi na nagkakaiba-iba ng sinasabi, ba't hindi nila ideklarang may ganun yung problema? Kesa, ayun, na-i-announce pa kahapon, inaprubahan daw ng NAPOLCOM, di ba? Inaprubahan ng NAPOLCOM, nung pala, hindi naman siya nagre-retire. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, ating Congressman Zaldico nagparamdam, humihirit ng dialogue sa pamahalaan. Ating Senador Antonio Trillanes kinasuhan si VP Sara ng plunder at graft kaugnay sa spy fund, laptop at tongpots. Tourism Secretary Cristina Frasco, walang planong tumakbong senador. Isa pang appointee ng Pangulo sa BOC, nag-resign dahil sa personal at security reasons. Bagong silang na sanggol, natagpuan sa isang shopping bag sa Santa Barbara, Iloilo. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna.
At ito ang Pangunahing balita. bago lang ang ating mga balita. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! May nanalo na ang ating Malakas promo team at ang Pride Detergent ay nandun sa Barangay Pag-asa, Mandaluyong at may winner na pa, Don Carlos. Don Carlos, go, go, go! Magandang morning, ka Jerry Catony. Aba, wala tayong nahanap na winner kasi sinugod tayo. Aba, nakapark lang tayo. Sumugod si tatay. Sabi niya, nakikinig daw siya sa DZRH. Oo, tayo na ang hinanap. Dala-dala nga yung radyo kanina eh. Ayos. Asa yung radyo niya? Ay. Ayun. Sir Anthony. Ay, sir. Jerry. Thank you po. Tama-tama kasi birthday ni Mrs. Aba, ano pangalan mo, sir? Ano pangalan niyo po? Gani Santos. Gani Santos. Ang inyong misis na may birthday. Ano pangalan? Ano pangalan ng misis niyong may birthday? Nita Santos. Nika, si Nanay Nika. Nanay Nika Santos, happy birthday. Happy birthday. Thank you. Ayan. Ilang how young are you? Nanay, ilang taon na po kayo? 74. Aba, hindi halata. Mukhang 73 lang, nanay. Matagal nyo namang gamit yung transistor radio nyo na yan? Oo. Eto na, nagluloko eh. Nagluloko. Buti na lang hindi si Tatay Sani ang nagluloko. Huwag kang mag-alala, Nanay Nika, dahil papalitan na natin yan mamaya. Tatay Sani, maraming salamat. May bibigay daw sa iyo itong si Don Carlos. Thank you. Ayan, dahil nahuli natin siya nakikinig, meron niyang 1,000 pesos. At kapag nakuha niya pang word of the day, meron niyang DZRH mini component. Optional. Hindi sapilitan. Ayan, hindi sapilitan. Optional. Ang bigyan natin ng mini component. Ayan, bigyan mo agad kay Nanay Nika para mapalitan na. Medyo noche. At ang pinakabago, pinakamabango, pinakamalaki na Pride Detergent with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom with Stain Away Formula. 2 kilo yan, kaya ang mga labahin, ubos yan. Thank you. Maraming salamat, Tatay Sani. Nanay Nika, happy birthday po sa inyo ulit. Abot mo na kay Nanay Nika. May panghanda na, may panghanda. May panghanda na. Maraming salamat po sa laging pakikinig sa DZRH. Pakitaas mo nga, Tay, pataas mo nga yung mini component natin. Di ba kayo nahihirapang magbuhat? Ayan. Ayun. Isa lang ang istasyon yan, DZRH lang. Hindi mo, wag nyo na ilipat. Madaling araw pa maraming salamat, Tatay Sani at Nanay Nika. Yan, congratulations po, Tatay Sagani. Kuya, Norman, ikot mo nga yung camera natin. Ang dami nanonood, May mga dalang kanya-kanya rin mga transistor radio TV at cellphone. Babati daw siya. Sir Anthony, Sir Jerry, tagal na ako nakikinig sa inyo. Hindi ako nanalo. Merry Christmas, Happy New Year. Naunahan kayo. Tagal lang istasyon. Busy na yun po ako. Don Carlos, bigyan mo na ng 500 yan. Yung humahabol na yan. Meron ka pa ba dyan? Meron yan. Meron. Bigyan mo 500 pesos. Sir Jerry, maraming salamat po. Sino mga naman, Pang-alas pa po ng hapon sa kabilang istasyon, nakikinig na po ako sa inyo. Yun. Maraming salamat po. Buti nakapati ako. Thank you. Ayun, 500. Ayos din. Kaya naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, manatili na katuto ka nakikinig sa DZRH Malakas Promo. Malay nyo kayo ng susunod na panalo. Ito po si Don Carlos para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita.
Ratsadahan na natin ang mabilisan. Isang bagong silang na babaeng sanggol ang natagpuang nakasilid sa shopping bag na nakasabit sa gate ng isang garahe sa Santa Barbara, Iloilo. Sinabi ng barangay, nakangiti pa sa kanila ang sanggol nang buksan nila ang pinaglalagyan nitong bag at nakakabit pa ang pusod nito. Agad namang dinala ang sanggol sa Western Visayas Sanitarium and General Hospital kung saan ito kasalukuyang minomonitor. May hinala ang pulisya na dayo lang ang ina ng bata dahil wala namang napaulat na buntis o nakatakdang mga anak sa lugar bago ang insidente. Nakangiti pa raw sa Nakangiti kanila. pa raw. Kaya mga Ilonggo talaga, laging nakangiti yan. At masaya siguro yung sanggol dahil sabi, may nakakita na sa akin. Ayan. Samantala, isang opisyal ng Bureau of Customs na appointee ni Pangulong Bongbong Marcos ang nag-resign dahil sa personal and security reasons. Ito kinumpirma ni Customs Assistant Commissioner and concurrent spokesman Philip Vincent Maronilla matapos tanggapin ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at ng Malacanang ang resignation ni Deputy Commissioner for Internal Administration Michael Cristobal Fermin. Tumanggi si Maronilla na kumpirmahin kung ang pagbibitiw sa tungkulin ni Fermin ay may kinalaman sa aligasyon ng korupsyon na inihain ng isang multinational company. Ginawa ni Fermin ang pagbibitiw sa tungkulin sa harap ng patuloy na pagsisikap ni Pangulong Bongbong Marcos na labanan ng korupsyon sa burokrasya. Si Fermin ay isa sa dalawang palas appointee na nag-resign. Una ay si Attorney Marlon Fritz Broto na nagsilbi bilang District Collector sa Port of Subic at Director ng Port Operations Service at ng Collection Service. Bago nag-resign, ilalagay si Broto sa floating status habang iniimbestigahan dahil sa mga irregularidad na kinasangkutan nito. Matatandaan na unang sinibak ni Nepomuceno si Intelligence Officer 3 Paul Oliver Pacunayen ang tumatayong head ng Customs Intelligence and Investigation Service sa Port of Manila matapos masangkot sa smuggling activities. Talagang seryoso si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Nagain ang kasong graft at plunder sa ombudsman si dating Senador Antonio Trillanes at ilang miyembro ng Civil Society Group laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y may kaugnayan sa maling paggamit ni VP Inday sa pondo ng Office of the Vice President, Department of Education at maging ng lungsod ng Davao noong siya pa ang alkalde ng lungsod. Kabilang dito ang 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd na pinamumunuan noon ng pangalawang Pangulo. Gayun din ang 2.7 billion pesos na confidential funds ng Davao City sa ilalim ng kanyang pamumuno at 8 bilyong pisong halaga ng overpriced na mga laptop, 12 bilyong pisong unliquidated cash advances at mga hindi na ipatayong silid-aralan nung siya pa ang DepEd Secretary. Nagparamdam na sa gobyerno matagal nang tinutugis na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nagpadala ng feelers si Ko sa kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla. Git ng DILG Secretary, nagpatulong si Ko sa mga kakilala nitong pari para maipaabot ang pagnanais niyang makipag-usap. Bagaman nagpadala na ng feelers, naniniwala ang kalihim na nasa Portugal pa rin si Ko na isa sa mga akusado sa maanumalyang proyekto sa Nauhan Oriental, Mindoro. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. So, mga pare na kilala niya. When you mean feelers, surrender po? Not exactly. Parang nagpapakonect na gustong ng dialogue sa amin. So, pero of course, that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. So, DILG Secretary John Vic Remulla. Alas 7:25 ng umaga, susunod! Dito po! Sino itong sikat na aktor na kapag patayo daw ng mansyon na nagkakahalaga ng 50 milyon sa tuktok na isang bundok sa Cebu? Opo! At sino itong isang cabinet member na bilyonaryo? Aha. Makakausap natin? Makakausap natin yan. Kaya nagpapalakas tayo. Makahingi na isda. At saka kanin na rin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:26 Chityam Diaplak Hun. This time check is brought to you by
Dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko,
Charm Fab Con with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakablog sa Charm! Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Malita! Kabachero, pag bills ang usapan, parang walang katapusan yan. Anong hirap? Iba-iba babayaran mo, iba-iba pupuntahan mo, iba-iba due date, kung saan-saan ka talaga mapapadpad. Oo nga, ano. Teka ha? Saka sayang oras yan, sayang pamasahe. Oo. Sayang oras, sayang pamasahe. Pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco, current or overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Lahat yan nasa Bayad Centers, Bayad Agents at Bayad Partners na malapit sa inyo. Kainam naman pala, isang lakad lang, bayad na lahat. Oo, tipid sa pamasahe, tipid pa sa oras. Yan ang praktikal. Yan ang diretsyong serbisyong hindi ka na paikot-ikutin. Aba, oo. At kung bayad ang pag-uusapan, yan yung dating Bayad Center, ho. Tama. 28 years na po nating kaagapay sa bayarin. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na. Tatak Bayad, supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2! 2 por 2! Kausapin natin si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Sek Kiko, magandang morning! Good morning, Jerry at Katunying. Kumusta? Pasensya na kayo at medyo matagal kayong naghintay. Baka ako nagsaing na kayo habang naghintay kayo sa okay lang. Tagal namin. Sek, maghahingi lang tayo ng mga updates sa mga ginagawa ng DA. For example, yung tungkol sa bigas, ano? Pwede na bang mag-import uli ngayon ng bigas? Well, yes. Starting nung January 1, allowed na ulit mag-import. In fact, may mga pumapasok ng bigas. Although medyo may konting delay yung pagpasok dahil sa medyo port congestion. No? Dahil galing tayo sa Pasko, no? Christmas season. But andyan na sila. But of course, may voluntary measure tayong ginawa with the importers na inaayos, inaano yung volume, nililimitahan yung volume at para nga yung maging ready tayo sa next harvest season natin at kasagsagan nito ay Marso. Ano po yung limit? Mga gano lang ang pwedeng import na bigas? Itong January hanggang 450,000 tons yung to 500,000 tons yung ating agreement with the importers. Kumusta po ba ang presyo ngayon sa world market ng bigas po? Sa ngayon nasa mga $430 per ton yung ating yung pinakahilig ng ating mga mamamayan bilhin. So, aabot yan siguro landed mga 37 pesos landed cost yan per kilo. Kung bibilin po natin sa palengke at sa AMPA, ano po yung tamang presyo ng bigas ngayon, Secretary, na hindi overpriced? Well, dapat siguro in between kasi may mga last contract pa yung mga yan bago nagsara yung importation. So, yun yung dinideliver ngayon. So, dapat ang presyo nun nasa mga 45 to 47. Pero yung mga bagong bili nila, pag dumating na dito sa Pilipinas, ay dapat nasa mga 45 pesos per kilo yan ang retail price. 45 pesos. Ilang porsyento po yan, Secretary, ang inaangkat natin ng total consumption natin? Ganun po tanong ko dahil ako ay nakatingin lagi doon sa pangarap natin na maging rice self-sufficient tayo eh. Ilan pa hong porsyento yan? This year, we expect that ganun pa rin, 20% ng ating
requirement ang kailangan natin 20%. ipasok. Oo. Hindi pa talaga natin kaya na hindi na tayo mag-i-import ng bigas, Sec? Well, eventually, kakayanin ho yan kung talagang mapondohan ho yung mga pangangailangan ng irigasyon at ng Department of Agriculture. Kasi we have enough rice land there. We just need more irrigation and better interventions nga. Hindi ba sir, mukhang magandang direksyon yung una nyo ng inumpisahan na ninyo yung parang contract farming? Oo. Oh yes, tuloy-tuloy naman yon. We are more ready. In fact nga, we are expecting a better production this year versus last year, and last year was actually better than the previous year. No, so tumataas naman yung ating production year by year. Except nga meron tayong mga challenges katulad ng weather, bagyo. yung mga ganong klase. At this year may mild El Nino, may mild El Niña La Niña pala. So those are the challenges that we face. Ini-expand po ba yan? Ibig sabihin tumatanggap pa kayo o naghahanap pa kayo ng pwedeng sumali sa contract farming na yan? Yes. Tuloy-tuloy naman yan at well, sa NFA din may mga farmers naman groups na mga kausap din sila para tuloy-tuloy bumili, and meron tayong cooperation with NIA. Meron din tayong tinatawag na yung agri-puhunan at agri-pangtawid na loan program na pag sila ay nag-avail ng loan program na yun, guaranteed na binibili din ng NFA yung kanilang palay. Parang sobrang ganda kasing pag-usapan yan, Secretary, sa kumbatsero. No? Yung bang imbis na individual farmer na meron kang sarili mong farm, mangungutang ka, mas mataas ang presyo ng abono, mataas ang presyo ng bini, lahat mataas. Pero kung pagsasama-samahin kayo sa isang kooperatiba, ano tawag doon, Secretary? Economies of scale. Economies of scale. Yes. Kapag marami kayong sama-samang mga magsasaka, liliit na yung presyo kasi bulk ang pagbili ng pataba o ng abono at iba pang farm inputs, liliit yung production cost. Di po ba, Secretary? Tapos nandun pa gobyerno na umaalalay. Mukhang yan na po ang pinakamagandang direksyon natin na ginawa ninyo, Secretary. Dapat talaga expand yan Ayun na nga, yung direction natin ngayon tama, okay na, may mechanisation, may post-harvest, may pautang. We just have to, tama ho kayo, kailangan nang scale up ito. Kaya lang, meron din mga challenges dito sa pautang dahil nga sa ibang mga areas may resistance sa amin dahil nakakalaban namin yung mga traditional financiers. Yung mga 5-6 na siyempre Oo, parang ganun. Totoo po. Yung 20 pesos na bigas po ba, gano'ng nakalawak ngayon? Sa ngayon, nasa 82 provinces na tayo as of December. So, nasa lahat na ng probinsya. Ngayon, ang ginagawa, scale up na. Basically, ang sinasabi sa scale up, nag-umpisa tayo sa Pangasinan na halos lahat ng lower middle income households ay available na sa Pangasinan, no? Then susunod is yung Bohol, I think bukas Aklan kami. Tapos after that Tawi-Tawi. So every week isang probinsya. Actually some weeks dalawang probinsya. We have 52 weeks this year at 82 provinces yung expansion. So halos every week may isang probinsya na i-implement yan. Yun ang maganda. Pero ang tanong, yung po bang binebenta ng na 20 pesos na bigas, yan po ba locally produced o imported? Locally produced halos lahat ngayon. Good. Lahat. Ay, salamat naman. Kaya ganoon ang tanong natin, para ang makikinabang din dyan, mga farmers natin, total sinasubsidize ng gobyerno, no? Yes, basically the idea is bibili kami sa farmers sa tamang presyo. Ibebenta namin ng 20 pesos sa consumer. Of course, kung naman tayo tamaan ng lintik, maybe from time to time we might need to use imported, pero that is only as a last resort. But if possible, pwede namang walang imported basta lang maayos yung inventaryo, maayos yung wala lang kalamidad siguro na malaki. Pero pag ito'y pumasok na ho,
halimbawa, first time pumasok sa isang probinsya, tuloy-tuloy na yon. Hindi yung minsan lang napunta ron, nakapagbenta ng 20, tapos sa ibang lugar na. Ay ang utos ho ng ating Pangulo ay kailangan tuloy-tuloy ito hanggang sa katapusan ng kanyang administrasyon. So yes, tuloy-tuloy ho to. Maganda yung kinukwento sa atin na interview natin kumbachero si Governor Monmon Guico nung isang beses. Maganda dahil pinuntahan nyo, Secretary na yes, nag-launch. Nag-launch kayo dyan. Ang ganda nung ginagawa nila sapagkat kapag lahat pwedeng mag-avail, lahat pwedeng makabili at mas malaki ang allocation kapag ka may senior ka sa bahay, meron kang PWD sa bahay. Gaano ang allocation? Pwede kang bumili ng 30 kilos, tama ba? Yes, tama ho yun. Katunying, basically, the senior citizen, solo parent, PWD, 4-piece, 30 kilos ang allocation na per month. Of course, yung regular household natin na hindi kasama doon sa mga disadvantaged ay 10 kilos per month ho yan, per household. At least okay na tayo sa bigas. Ulam naman, ulam. Pwede ba yung yung pampadiabetes? Dahil binawala sa bigas pwede na mag-import. Kayo tayo pala ngayon nag-e-export na ng asukal? Totoo ba? Hindi ba ako nagigitlan na bumalik na naman tayo sa pag-e-export ng asukal, Secretary? Totoo ba yan? Well, for the last 3 years nag-export tayo ng sugar. 2 years ago, I think 90,000 tons. Last year, 100,000 tons. This year, 100,000 tons. Meron tayo kasing quota sa Amerika at sayang kung hindi natin gamitin yung quota na yon. Although may mechanism yun dahil binibenta natin ng medyo palugi yun dahil yun yung world market price, mataas yung local. But may kung nagbenta ka sa labas, may karapatan ka ngayon na binibigay na pwede ka mag-import doon sa deficit naman na kailangan natin. So parang binabalanse ho natin yung ating tinatawag na stocks, no? Sa ngayon nga medyo bumaba ang presyo nung Disyembre, Nobyembre ng ating raw sugar. That's why it triggered the DA to export para mabawasan yung local stocks dahil last year medyo maganda yung harvest ho natin sa raw sugar. We hit all-time historical record of sugar production last year. Ganun ho ba? Pwede bang wag na nating i-export kung mag-i-import din naman tayo? Kasi ang harvest season natin sabay-sabay So pag may kagaya nung mataas yung ating production yung last planting milling season, medyo masyadong marami din tayong raw sugar kaya bumaba naman yung farm gate price. So ngayon, in order to manage it properly na para yung farmers hindi nga malugi, we triggered yung export natin nga para at yung import naman will be at a later date after harvest season na. Ayun. Ang importante, protektado ang ating mga local farmers. Yun ang mahalaga po, Secretary. Yes. We are trying to, that's what we're doing. We're managing yung sitwasyon. Katulad ngayon sa ating, balik tayo sa palay prices, yung sa kasagsagan ng harvest natin tong March at Abril at Mayo this year, ng palay, ang agreement natin with yung ating mga stakeholders sa rice industries, pabawasan natin ng malaki ang importation ng mga buwan na kasagsagan ng ating harvest para ma-maintain yung tamang presyo ng palay ho. Teka muna, naalala ko lang kung Bachero, pasensya na, bumalik kayo sa palay babalik din ako sa tanong. Pwede bang yung ini-import natin, kung yung pinapayagan yung ma-import, ibebenta lang dun sa mga lugar na hindi rice producing? Yun ang susunod na step towards ang hinihintay lang namin katunying is yung batas ng Rice Act. Galing ako sa Kongreso 2 days ago to met with the Speaker Boji D na once mapasa yung bagong batas, then meron na kaming leeway na mag-allocate kami. Yun talaga ang tama ho Sa computation namin, ang buong Northern Luzon, hindi kailangan ng imported rice. Yes. So hindi dapat pumasok ang imported rice. And then, ang Mindanao naman kulang. Tsaka Visayas. Pero, let's say sa Visayas, kulang. Pero ang Iloilo surplus. Hindi dapat pumasok ang imported rice sa Iloilo. Dapat sa labas ng Iloilo lang.
Ayun, palagay ko po mas nakatanggap-tanggap sa ating mga rice farmers yon o rice producing provinces na bawal ang imported dito. Ayaw na rin kumain na. Sa Nueva Ecija, hindi kami kakain na Northern imported. Central Luzon, Parang siguro. gano'n, di ba? Something like that, ho. Maganda yun. Ayan, sa bigas yan. Sa ulam. Ulam naman. tayo, ulam. Gulay muna. Pampahaba ng buhay, Secretary. Sige. Madalas natin nagiging problema pag panahon ng kamatis. Sobrang kamatis. Tapos biglang darating ang time na pagkamahal-mahal ng kamatis. O kaya naman sa isang lugar, sobra-sobra ang supply ng sili. Ayan. Pero sa kabilang probinsya, sa katabi lang, kulang na kulang. Ito ba'y na-address na natin? Meron na tayo na ayos na sistema para hindi pabalik-balik yung ganung problema, Secretary? Yes, yun na nga. Yun na natin sinasolve natin yung pabalik-balik na problema, no? It's magandang balita ho na ibabalita ko na yung cold storage natin na network ay this year matatapos karamihan. Yung mga modulars natin starting April may mga meron na tayo mga i-inaugurate at meron din tayong mega cold storage na sa Pili Kamsur na matatapos no itong Marso. Malaki ho to. At meron din sa FTI sa Taguig by November, December this year matatapos. So yung cold storage systems natin will be online partially this year and hopefully by end of this year mas marami na. Yun yung makaka-absorb ng mga production spikes, no, at hindi sana maitapon yung mga sayang na gulay, no, katulad ng kamatis, minsan carrots, minsan cabbage. Ito pangalawa yung sa sili naman, kailangan namin na gumawa ngayon ng mga clustered greenhouse farms para sa sili. Kasi ang problema sa sili, sa aking pagsusuri at konsultasyon sa mga farmers, pag malakas ang ulan, natutunaw yung parang bulb niya. At, parang kamatis din. Kaya nagkaka-shortage. Parang kamatis din, ganun din ang problema. So kailangan natin ng climate resilient system para kahit malakas ulan, kahit walang ulan, tuloy-tuloy. May tuloy-tuloy lang ang production. Pero itong mga cold storage na to, mas marami, tsaka strategically located o situated para sa sa distribution, at ito ho strictly for local production lang. Baka naman marami nga tayong cold storage pero puro imported naman ang laman. Yes, basically ang intention niyan is for local production and we will monitor that closely, no. But of course, sometimes we cannot avoid using those cold storage kung depende kung let's say sa Kamsur kunyari biglang nagka-shortage ng baboy dahil may tumama na ASF, we might need to ask people to position frozen goods there, no, na galing sa abroad. Depende kasi ang problema natin yung climate, lalo na sa madalas tamaan ng bagyo. Those cold storage also act as a buffer stock, para meron kahit tamaan ng bagyo at kalamidad at walang production at nasira man meron pa silang may lalabas na produkto. Mukhang nakikipagpasipagan kayo kay Presidente. Meron ako nakabidano isang Secretary Dave Gomez. Sabi ni Secretary Dave, pagod na ako kabibilang ng event ni Presidente. Pero tinitingnan ko rin event yun, dami . Ano ba yan? Araw-araw din kayo nag-iikot? Secretary? Last week ho, 5 days, 5 provinces ako. Today, nakadalawang province. This week, 3 probinsya ho ako. Pero kailangan po, Secretary, kailangan po yun. Nakikita talaga kayo sa baba. Yung mga kababayan natin, especially mga stakeholders, nakakapagsumbong sa inyo. May mga pagkakataon kasi na hindi naaabot yung Secretary, pero ngayon ay at least nahahawakan nila kayo. Secretary Kiko, salamat po sa oras. Thank you at sana mas madalas yung ating huntahan. Thank you. Sige ho, salamat po sa oportunidad. Thank you and good morning. Good morning po. DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Katonying at
Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Sandali po lamang. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV.
Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Linggo 3:00 ng hapon dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing Linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali
sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas At ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Bakit nagsasalitang mag-isa yun? Mukhang ginagalaw. Ha? Hindi ba ikaw pumindat? Oh, aba, sabi siguro, haba na lang commercial yung magsasalita na. Nainip, ano? Alam mo, kumbachero, hindi lang itsura ang dahilan kung bakit dapat bantayan ng timbang. Kalusugan mismo ang nakataya dyan. Tama ka dyan, kumbatsero, kasi kapag sobra sa timbang, tumataas ang risk ng diabetes, heart disease, at kahit arthritis. At pag nagkasakit ka, apektado pati pamilya. Kaya ngayon pa lang, simulan na po ang proactive health management, maglaan ng oras sa exercise at piliin ang tamang nutrisyon gaya ng N+ Gold. Ang N+ Gold po ay isang nutritionally balanced meal alternative. May 230 calories lang bawat baso, pero puno na ito ng protina, healthy fats at vitamins and minerals na kailangan ng katawan. Kaya kung may senior kang magulang o ikaw mismo gustong kontrolin ng timbang, timplahan na ng N+ Gold, isang simpleng paraan para alagaan ang kalusugan. Yan ang tunay na tanda ng pagmamahal. Ipakita ang inyong tanda ng pagmamahal with N+ Gold, available sa Mercury Drugstores at ibang leading drugstores nationwide. Ay, Merno, maganda morning. Ay, baka kailangan nyo ng palitan ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles Para pan. sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Ang best-selling 7-seater SUV ng Cherry Auto Philippines, ang all-new Tigo REV Luxury Edition ay nakapagtala po ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter gasoline equivalent. Grabe! OMG! Matapos ang fuel eco run ay sinagawa ng Department of Energy noong 2025. Batay po sa resulta ng pagsusuri ng Department of Energy, nanguna ang Tigo REV LE sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tigo REV LE ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers sa isang full tank at charge. Mayroon din itong iba't ibang safety and driver assistance features, kabilang ang advanced driver assistance system, adaptive cruise control at 540-degree camera system. Sa halagang 1.528 million ay maaari ka na makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV, ang Cherry Tigo REV LE. Ayan, kaya ano pa iniintay? Puntahan at bisitahin para sa karagdagang impormasyon ang Cherry Auto Philippines Facebook. Napakabilis ng oras, Tatay Bonnie Aporo. Maganda morning! Ninong Dong Tolentino, bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang oras ay hatid sa inyo ng Vascular and Lymphedema Center ng Makati Med. Champion Detergent, tapat po sa inyo. BioFlu, 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Champion Detergent, tapat po sa inyo. RH! Ang balitang yan. Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Prito ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule.
Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 Apsu ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy